Hindi pa man opisyal na idinideklara ang pagsisimula ng tag-init, apektado na ng tagtuyot ang ilang sakahan sa iba't ibang panig ng bansa. Balitang hatid ni Mark Zambrano. Tuyot na lupa at ekta-ektarya ng mga nalantang pananim ang pasakit ng El Nino sa mga taga-Alamada, Cotabato. At dahil sinabayan pa ng pamimeste ng mga daga ang tagtuyot, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa lokal na pamahalaan. Yung priority product namin dito is palay at saka mais. Sinira talaga? Nasira talaga. Wala talaga. Ang mga rubber grower naman sa bayan ng Makilala, 3 buwan na raw nag-iigib ng tubig mula sa mga katabing bayan para may maipandilig at hindi tuluyang malanta ang mga pananim nila. Sa Dalaguete, Cebu, na tinaguri ang vegetable basket ng lalawigan, nanunuyo na rin ang mga taniman sa 30 barangay. Sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy ang maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero kahit pa kabi-kabila ng epekto ng matinding init, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa nag-uumpisa ang tag-araw. Inaasahan natin either this week o kaya next week, pagka wala na po yung northeasterly na hangin dito sa taas, mararamdaman nyo at saka makikita nyo na yung temperature natin tataas na. Kung kailan naman mainit ang panahon, saka pa nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines na 11 oras na mawawala ng kuryente ang ilang lugar sa Aurora at Nueva Ecija bukas. 7 na oras namang brownout sa ilang lugar sa Pampanga. Mark Zambrano, GMA News.